Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Ang Kabanata 34 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay may pamagat na sa bahay ng mga Ingalls. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang iba't ibang aspeto ng buhay sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Narito ang buod ng Kabanata 34. Sa bahay ng mga Ingalls, muling pinag-usapan ang mga usaping pampolitika at panlipunan. Nagkaroon ng pag-uusap ang mga tao hinggil sa mga pagbabagong nagaganap sa bansa at sa pagsusuri sa mga ito. Kasama sa mga nag-attend ng pagtitipon ang ilang mga Pilipino at mga dayuhang Ingalls. Si Don Custodio ay nagpapalitan ng mga komento hinggil sa mga suliraning panlipunan. Si Bensaib naman ay nagsalaysay tungkol sa kanyang plano na magsulat ng isang artikulo hinggil sa mga Pilipino at ang kanilang mga kilos. Inihayag niya ang kanyang balak na punahin ang mga pag-uugali ng mga Pilipino, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang mga damdamin sa mga panahon ng mga Kastila. Naging maingat si Bensaib sa kanyang pagsusulat, at sa pagtatapos ng kabanata, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan kung ito ba ay makakatulong o makakasama sa pagbabago ng lipunan. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Rizal ang iba't ibang perspektiba hinggil sa mga isyu ng lipunan. Nakikita natin ang mga pag-aalinlangan at debate ng mga karakter ukol sa kanilang mga opinyon at mga hakbang na dapat gawin. Patuloy niyang inilalabas ang mga usapin hinggil sa pagkakaroon ng boses ng mga Pilipino sa mga isyong panlipunan at politika.